patuloy na pagpapatupad ng training programs para sa kasanayan ng ating mga kababayan ang tinututukan ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Alam mo, ADG John, talagang tinitiyak ng TESDA na ang kanilang courses ay pasok sa international standards at madaling makakuha ng trabaho ang kanilang graduates. Yes, partner. At alinsunod sa layunin ng pamahalaan na matulungan ang mas marami pa nating kababayan ay nandito ngayon at dinala natin ang skills training program sa barangay level. At para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye at impormasyon sa mga nakamit at plano ng kanilang ahensya, makakasama natin ngayon si TESDA Deputy Director General Aniceto John Bertis III. Magandang tanghali po, DDG John. Magandang tanghali, Yusek John and Nina. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unahin ko na po yung accomplishment ng TESDA sa taong ito pagdating sa mga nakatapos ng TESDA courses at training sa buong bansa. Ilan na po ang mga graduates natin na natulungan ng TESDA sa kabuuan itong taon ito? Alam mo, Yusek and Nina, napakagandang balita ngayong taon na to kasi nga nag-increase tayo ng ating mga accomplishment by more than 27 to 30%. Wow. Last year, mga ganitong taon, nasa 1.2 ang ating graduates. Ngayon po ay nasa, as of November 30, ang datos natin ay nasa almost 1.5 million na tayo. At may mga bago pa tayong enrollees. Ang graduates natin yan, more or less, mga 1.2 million. So may mga ongoing pa tayo na mga estudyante na just recently enrolled. So talagang isa nga po tayo sa pinakamataas ang utilization ng mga ahensya during the budget hearing. Nasa 97% po ang aming utilization. So napakaganda po niyan dahil napapakita po natin na lahat po ay nararating natin, nasiservisyon even the far-flung barangays in our country. Plus the aggressive approach, yung tinatawag po natin mga area-based or yung mga area-based demand-driven TVET program. Dati kasi, alam nyo, Yusek, mga supply-driven lang tayo eh. Yes. Patrain ka lang ng patrain pero hindi mo iniisip kung ano yung pangangailangan ng probinsya na to or distrito na to or mga lugar na to. Demand and supply. Yes. So ngayon, nagpo-focus na tayo sa pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang ahensya, local government unit, of course, yun yung ating priority sectoral target. Kung ano yung demand. Halimbawa, for example, Pangasinan, di ba? Ano yan eh, fish basket natin yan eh. Andyan yung mga agro-fishery natin. So, nagpo-focus tayo doon. Nagde-develop tayo ng mga new and latest technology in terms of training and skills development po. Yes. Ano po yung pinakasikat na programa ng TESDA sa taong ito? Sa ngayon, of course, agriculture dahil nga dahil isa to sa mga direktiba ng ating mahal na presidente. Of course, ito rin yung mandato ng TESDA under Secretary Suharto Maundadato na mag-focus kami sa tinatawag nating food security. So we are applying now mga latest technology in agriculture, even yung mga renewable energy, yung mga solar irrigations natin, drone operations, at iba pa mga hydroponics, aquaponics na ito po yung na-adapt natin sa ibang bansa. So may mga programa tayo, sir, na makakakuha sila ng NC2 or NC1 certification doon sa mga programang nasabi nyo, hydroponics, tapos yung mga Nakakatuwa yan. Alam mo, nung pandemic, marami sa atin kahit dito sa syudad, biglang nag-hydroponics, biglang nagtanim. At parang we're trying to, parang parang may shift. Kahit na yung mga mas bata, ngayon biglang natuwa sa agriculture, yung mga plantito at plantita. Hindi pa na masyadong bata yung mga tito at tita, but still, nagkaroon ng parang interest sa agriculture. Tama po yun, especially nung pandemic kasi parang you plant and you grow your own food eh. Kind of things nung nakaraan, iba nagbenta na rin. So naging tuloy-tuloy yun. Tapos nagkaroon po tayo ng whole of government approach nung isa sa mga direktiba ng presidente. So now we are cooperating and collaborating with ATI, the Agriculture Technology Institute, DA, of course, the OST, local government units po in terms of strengthening our research and development as well as skills and training sa ating mga agriculture. And as a matter of fact, Yusek, we are sending 500 students
Every year yan sa Israel. Under the apprenticeship program between Philippine-Israel apprenticeship program. Meron po tayong agreement yan. Taon-taon, nagpapadala tayo ng 500 to 600 student sa Israel. Dito po natin yung ating mga kabataan ay nag-aaral ng mga modern and latest technology. Meron nga tayong kalabasa ang puno, pero nagbubunga rin siya ng ampalaya. So, things like that. Yeah, and we are focusing more on mga high-value crops, di ba? Of course, sa Israel kasi wala silang rice farming dyan because of, sabi nga nila, it's space-consuming, tsaka it needs a lot of water. So, inaaral natin yung ano ba yung mga high-value crops tulad ngayon sa Pilipinas. Dito tayo nagfo-focus in partnership with different countries. Kasi hindi lang we don't just plant for our consumption. Dapat daw ang Pilipinas, since agriculture country to, dapat maging source at maging export source siya ng mga gulay sa iba't ibang bansa. So, it is not only Israel. Unfortunately, nagkaroon nga ng gera. We have Nakauwi ho ba yung trainees na yun? Pinag-uusapan namin yun. Nakauwi na po sila. They are all safe and accounted for. Sinalubong din po natin sila ng mga commitment of not only on financial assistance but as well as livelihood assistance and training. So, ito yung mga magagandang mga inaasikaso ngayon ng TESDA. Of course, second is tourism, one of the highest din natin yan, Yusek and Nina. Kasi nga nagbukas na po ang ating bansa pagdating po sa mga turismo. We are partnering now with different hotel associations, yung mga hotel owners association, closely cooperating with them. Of course, with the Department of Tourism, kay Secretary Frasco. So we have a MOA with them and we are strengthening not only that, pati nga yung mga tour guiding ngayon nagbibigay na rin tayo ng mga national certification. And talking about yung kanina, yung pinag-uusapan nyo, yung mga parang tour guide in a sense na specialized siya. For example, divers or yung mga climbers, bikers. Meron na po tayo niyan. So tumaas din yung mga bilang na yan kasi nga po just because of the influx of tourists, not only yung mga foreign nationals but as well as our own nationality, diba? Tapos of course construction, dahil na rin po dun sa Build Better More project ni Presidente, nakipag-partner po ang TESDA sa Philippine Contractors Association, Philippine Welding Industry. Napakataas ng demand ng construction natin, Yes, sir. totoo yan. Actually, kinakapos tayo sa mga skilled workers. Totoo po, sir. That's right. Paano nangingibang bansa nangingibang bansa at ang daming construction projects na ongoing. Ang kagandahan ngayon, Yusek, kasi yung mga nare-repatriate, of course, because of their age, hindi na sila makapag-abroad. So, we engage them sa mga training and skills development ng TESDA. We engage them to become an expert. Ano ba yung natutunan nila? Kasi originally, nag-TESDA yan Siyempre, na-uplift because of their experiences abroad. So ngayon, they are applying it or they are sharing their knowledge in terms of the skills training that they have gained para naman sa nation building natin. So they become a trainer, an expert. Pero of course, with partnership with different industry, ina-absorb natin yung ating mga workers. And not only that, empowering of women natin. Isa rin po yan, Yusek sa Nina, sa mga priority ng TESDA tulad po nung strengthening our TESDA Women's Center. And we are so happy and proud to announce also sa mga kababayan natin na ang TESDA is the first training institutions na nakakuha po ng pinakamataas na certification, which is the Platinum Award of APAC, the Asia Pacific Accreditation Certification Body. So ito po ay ginagawad ng ASEAN Council. So tayo po nakakuha. Ang TESDA Women's Center po, Yusek, ay ini-strengthen natin yung mga skills training sa mga kababaihan. So may mga construction na skilled worker na tayo ng mga babae, welders, backhoe operators, truck drivers, yun po. And we are actually bringing into the Muslim Mindanao para yung mga kababayan natin ng mga kababaihan na lagi na lang ang iniisip nila pagka kailangan nilang trabaho, domestic workers sa ibang bansa. Hindi na po ngayon. So we are really bringing them the skills and training development ng ating presidente, of course, ng TESDA sa iba't ibang lugar po. You mentioned yung ibang bansa, no? Kasi we want to encourage them sana as much as possible to stay Yes po. and not be away from their families.
So, maganda yung sinasabi niyo na yung mga work na yan ay available po sa ating bansa. Ito naman medyo may concern, curious ako. What about the other skills na gusto niyo pang i-enhance for TESDA aside from agriculture, tourism, and construction? Alam mo, Ninya, nagulat nga ako meron pala kaming 17,000 registered program sa TESDA na inaabil ng aming mga kababayan. Ang dami, So ito no? ngayon yung ini-strengthen natin. Pero of course, we are focusing more on the aggressive focus namin in the fourth industrial revolutions. Aside from dun sa mga traditional trainings natin na ini-implement na natin sa mga iba't ibang bansa. Tulad ng, for example, caregiver. Meron na tayong mga tinatawag na digital caregiver or e-caregiver na wherein they apply new technology plus yung human care talaga. Of course, andyan din yung nagsisimula na rin yung mga artificial intelligence na i-endangered na rin yung mga human workforce. So we're reapplying that. Tulad ng cybersecurity, kabisado ni Yusek Jonathan to, cybersecurity program. Siyempre, hindi lang AI yan hindi lang bots yan hindi lang machines yan. So we are training more cybersecurity in partnering with the ICT, of course, the national government, na nag-increase na rin po yung mga training natin. And aside from that, yung mga Internet of Things, and of course, yung mga tulad ngayon, ang problema natin, tubig, di ba? So we were able to adapt some training regulations and skills training pagdating po how we're going to conserve our own water. So meron tayong mga tinatawag na green tech building na kasama po yan na ino-offer na rin po ng TESDA. Meron na tayong mga mechatronics, robotics, industrial mechanizations and everything. So dito po nagpo-focus ngayon sa TESDA. And aside from that, we are partnering also with the 41,000 barangays. Of course, yun po ang gusto nating malaman, no, yun po ang number one na direktiba po at saka agenda po ni Secretary Suharto Mangundadato, ang aming TESDA head po. So you want to bring it talaga sa barangay level. So ano-ano po yung mga skills pa na kailangan nila? 41,000 po kasi yan, magtataka ka, di ba? Despite na nag-increase kami ng 30%, 1.4 million pa rin ang nasiservisyo namin. But 41,000 barangay is a very huge task talaga. So, ang ginawa natin, we are coordinating now with DILG, National Government, Department of course, Labor and DepEd, and of course, the barangay, na i-train po yung mga, for example, yung mga CITEC, yung mga barangay health workers nila, yung mga barangay tanod nila, di ba? For example, for EMT, mga emergency medical team or response na, halimbawa, may na-aksidente dyan na motor, hindi na nila antayin pang tumawag. So, tinetrain na natin sila. And then, by giving them the TM2, which is the TESDA training methodology, sila na po yung nagiging trainers. And, po. Alam mo, tama yan, sir. No? Ba't di natin naisip yan before? No, kasi ang dami-dami yung empleyado ng mga barangay. Ngayon ko na na-realize, ang dami-dami empleyado ng mga barangay na wala namang certification from TESDA or anong kasing training. Kasi gagawin silang barangay health workers, for example, may appointment sila sa kapitan, or gagawin silang barangay tanod. Kung wala naman training program si LGU, wala rin naman silang pagsasanay na pinagdaanan. Pero kung kukuha tayo ng caregiver, like ako, at one time kumuha kami ng caregiver para sa mami ko, humingi ako ng TESDA certification. Talaga? Para makita mo? Para makita ko kung may alam ba siya. And pumasa siya sa TESDA, so nakaka-require ng sweldo. As well, at saka makikita mo na mas may kampante ka na mag-hire na may TESDA certification. Yes. If you remember, Yusek, di ba, meron po kayong direktiba ang DILG, di ba, na magkaroon ng tinatawag na local government technical education in skill development, focusing more on business development. Meron pong isang department order yan So ito po ngayon yung pinagbabasihan ngayon ng programa po ng TESDA, which is one of the number one agenda ni Secretary Mangundadato is yung sa TESDA sa barangay, being a former governor, congressman, and mayor na dapat talaga maiparating natin sa mga barangay ito and how we can able to access that. And I think based on the department order that the local government units, either municipal, must allocate
portion of their area and their budget. Pero ngayon hindi na kasi nga may pondo naman ng TESDA. So nakikipag-cooperate na lang po kami sa kanila. Tinetrain nga namin, ulti yung mga treasurer nila na na-elect recently to give them yung bookkeeping, accounting, tapos livelihood programs, tapos yung kanilang mga pagdating naman po doon sa mga XO ba tawag doon, yung mga sergeant at arms nila for peace and order naman nila. We train them sa mga securities and everything, you know. So marami po tayong mga training na it's before it was community based, pero ngayon po just because of the close coordination with DILG, mas maganda pong naibababa natin yung mga training natin. Alam mo, maganda yan, sir, kasi nga before yung training ng DILG for the barangay, for the NEO program or newly elected officials program sa kapitan, sa kagawad, no, pero wala tayong specific training program para dun sa mga empleyado ng barangay. And malaking bagay na pinasok ng ETES. Isa pa po nakita kasi natin. At may pondo pa sila, sir. Opo. Isang nakita kasi natin na Yusek and Nina is yung karamihan ng SK ngayon, walang inisip kung hindi, sorry walang inisip kung hindi basketball, liga, tapos beauty pageant. Pero yung nakita kasi natin sa ibang bansa tulad Korea, Japan, Germany, as young as 6 years old, talagang nakapokus sila sa technical in skills development So, nandiyan na yung iPad nila, ginagamit nila. Pero, in a way na mapatakbo nila yung kanilang sariling bahay using their iPad. Ganun naka-advance. So, the reason why we have a partnership, in Korea, yung HRDK. Kaya nga meron po tayong rito, HRDC Development, yung mga TESDA Institute for Development Institute para nade-develop natin yung mga new courses. And dun papasok po yung isa sa agenda natin, yung harmonization ng DepEd tsaka technical educations, which is yung embedment ng skills sa regular program ng K-12 natin. Kasi, di ba, alam natin na mostly sa DepEd, di ba, sa senior high school natin, ang kinokondak lang din, more on theory. So, like yung tinatawag nating dual vet system ng Germany, habang nag-aaral sila, ini-embed na ngayon yung skills factor nun. Halimbawa, kung basic accounting yung inaano mo, itetrain ka naman namin yung actual bookkeeping. Kung sa engineering naman, part of your K-12 is engineering concept, tuturuan ka naman namin sa engine mechanic namin, yung mga tinatawag nating CNC operations, drone operations. So nakikita, yung bata, alam nila kasi alam mo, sad but true, during the last survey kasi, di ba, mababa ang employability raw ng K-12. Because they are not NC2 holders. Pero ngayon, magkakaroon po ng harmonization. Isa po ito sa pinag-uusapan nyo sa EDCOM and of course between DepEd and TESDA, yung harmonization and embedment of skills training. Yeah, because sir, that was the concept behind the K-12 program. Yes, yung po, senior high school program na pag ikaw ay graduate dun sa senior high school at nasa TVET track ka, for example, makakahanap ka ng trabaho dahil na-identify mo na. So, automatic may NC1, di po ba, no? Yes po. So, yung sa NC2 ngayon, hindi sila makakakuha ng NC2 kasi kulang sa practical. Yes po, tama Hindi po. nga. Kasi nga po, naging voluntary ang assessment and certification. But now, since na mas maganda nga ito kasi di ba, meron silang almost 2 years Unlike sa TESDA, meron lang kaming sometimes 15 days, 30 days. So, talagang nade-develop ang bata. For example, meron silang English subject, ipapasok naman po namin yung foreign language proficiency on customer service. Kapartner natin ang industry dyan. So, andyan po yung mga IT BPMs company na tinetrain na yung mga kabataan natin na paano ba makipag-converse, di ba? On mga parang kung gusto mo maging customer service ka, IT BPM handlers or kaya front of the house sa mga hospitality. So nandyan na po sa TESDA and hopefully we will going to present it. Our good secretary will going to present this to the president. It's either we can get an executive order on this implementation or yung talagang harmonization kasi sir, di ba, yung rini-review na po ngayon ng curriculum ng K-12. Yes. Nako, I'm sure Nina, madaming mga kababayan natin ang nai-interest tuloy mag-test na ngayon dahil sa pinag-uusapan natin. Marami pa bang vouchers na available sa TESDA na magagamit para mag-enroll? Opo, Yusek, alam niyo po, magandang balita rin dahil nga sa maganda ang performance ng TESDA all throughout the year, plus utilization.
dinoble po ng Kongreso Doble? ang amang budget from 16 billion nasa 26 billion na po kami. So wow. it will be a challenge for us, but nevertheless kung kukumpute natin kulang talaga kasi we're going to target 41,000 barangays under the TESDA sa barangay program ni Sec Mahonda Dato po. Yeah, pero doon sa testa sa barangay, pwedeng gastusan ng barangay kasi yun. Opo sir, May tama po pondo yun. naman sila eh. Tama. Tulungan na lang. Tulungan Wala na namang lang. masama dun sa mga beauty pageant or basketball, pero expand naman. Let's Ikaw ba ay let's- produkto ng beauty pageant? Kaya dinidefend mo yung beauty pageant? Hindi naman. Ay, Oo nga pala, mali- sorry. Hindi ako produkto ng beauty pageant at hindi naman ako, ano ba yun, nawala tuloy ako. Ikaw talaga, bigla tuloy ako. Pero alam mo, sa probinsya, uso yung mga ganyan. Mga Okay. miss, oo. Minsan napasali nga rin Oh, ako. see? Produkto ka pero nga ng ano beauty kasi yun, pageant. Huwag ka hindi, na maliit mahiya. lang ako. Feeling lang. Oo nga, tama nga yun eh. Pero gusto ko yung sinabi niyo to expand not just sa alam ko, nakakapagpasaya yun at parte na ng kultura natin. But you have to be practical. You have to teach them the skills that will really benefit them in the future. Meron po kaming yung mga tinatawag nating skills for success or yung dati ang tawag nila soft skills, di ba? So, ina-apply na rin po ng TESDA ito, yung mga personality development, di ba? Beauty care, actually, lahat po yan. Uy, Meron na rin big po tayo. business ang beauty care, Yes pati po. yung paggawa ng mga products, Yes, lalo yes. na yung mga oil at mga, di ba, i-combine mo lang, pwede mo nang ibenta, kikita ka na. So, yung mga ganun po. Ngayon po talagang very aggressive ang training or mga training regulations and courses development natin kasi we are aggressively partnering with the industry. Tulad yan, di ba? Halimbawa, magpapagawa ka ng kilay mo. Ay, yung mga threading na yan, Diyos Di ba? ko. Yung pala, ang hahawak sa'yo, widow lang, di ba? Experience lang from another person. Pero all of them, down the line, walang training. So, ginawa natin po, talagang ginawa na natin sa scientific. We develop a training regulation in partnership with the Philippine Aesthetic Yes, yes. Association. Yes. So, nagkaroon po tayo ng mga formal training courses niyan na dinidevelop na rin po natin. Of course, pati nga po yung mga sa salesman natin, pati mga rider natin, meron na rin pong libreng training sa ano yan. Kasi they don't just keep on riding. They really need to know yung safety, yung tinatawag natin, of course, yung hygiene on how they're going to Yes. transfer it, lalong-lalo ng pandemic. Nagbibigay na rin po, sir, ng training ang TESDA dyan. Let's make TESDA exciting and, Opo, di ba? opo. Mas exciting, cool, di ba? It's an option na talagang kukonsider ng isang estudyante, lalo na pag napag-usapan niyo po yung parang collaboration with Opo. DepEd, no? But let's just talk about this for a moment kasi Yes naging po. mahalaga din po ang naging partnership ng TESDA at National Housing Authority sa pagbibigay ng skills training sa mga housing beneficiaries ng pamahalaan. Gagawa lang ng bahay ng TESDA? Oh, yun, di ba? Actually nga po, Construction. alam mo, Ma'am Nia, maganda po yung, we signed a MOA with the National Housing Authority. Of course, with DSUD also, you know. Ang kagandahan nun, from groundbreaking nandyan na si TESDA all the way hanggang ma-transfer ang bahay sa ating mga kababayan. For example, yung mga magtatrabaho dyan, di ba, magpe-prepare ng lupa, lahat, tinetrain ng TESDA yan, yung mga construction worker. As I mentioned, that we are partnered with the Philippine Constructor Association, National Housing Authority. Yung mga operators nila, construction worker, dumaan ng TESDA. Ngayon, pagka na-turn over niyan, doon sa mga beneficiary niyan, meron pa rin training dyan ang TESDA on how you're going to maintain your Yes. house. Basic Yes. Electrical installation maintenance, plumbing, of course, since na yung 1 milyong pabahay taon-taon ng ating presidente, kailangan self sustainability, di ba? Kailangan na meron, kaya pumapasok din po yung community farming natin, nagtinuturuan nila natin kasi dyan sa community niya, of course, may mga spaces sila dyan na tinuturuan natin sila magtanim ng gulay. Tama. Yung sa Livelihood BGC program. meron Yes po, yes po. Yan, nakita ko yun sa Bureau of Plant Industry. Opo. Kasama nyo dyan. So nandyan po lahat pumapasok ang TESDA and we are training them. Actually, it's a complete tawag natin value chain, di ba? Magmula sa umpisa hanggang sa huli dulo. ma-turn over sa iyo para yung mga kabataan natin, hindi lang ay mga kababayan natin na nabibigyan ng mga ganitong oportunidad, hindi lang yung nag-aantay na lang ng dole out Dole Yung out. lagi na lang silang Yeah. binibigyan ng pera Alam mo, sir, maganda yan kasi yung informal settlers natin na relocate natin sa mga NHA housing Yes sites. po. Karamihan dyan, yung
tatay or anak, bumabalik din dun sa Alis dating din kasi. tinirahan. Kasi ang sinasabi, wala daw trabaho Opo. doon sa munisipalidad o lugar kung saan sila linipat. So kung mabibigyan sila ng certification or training ng TESDA, and itong certification na ito, nakatuon sa pangangailangan ng lokalidad, no? Na sa 13 Martires or San Jose del Monte, kung ano yung available na mga trabaho doon, makakatulong sa kanila para hindi na sila bumalik pa kung saan sila relocate ng pamahalaan. Tama po yung Yusek. Kasama po kami sa planning ng community planning. For course, kailangan mo ng barbero dyan, kailangan mo ng pedicure, manicure, kailangan mo ng maliit na restaurant. So, lahat po yan tinetrain natin. Tapos, meron naman pong mga partner agency tayo wherein nakakakuha po sila ng mga tinatawag na startup loan to start the business. Okay. Great. Naku sir, alam mo talagang pag TESDA, hindi tayo mauubos ng Madami kasi usapan. natutulungan Very exciting ang kasi ang TESDA. And I really, like when you pointed out na hindi lang po tayo sana dole out palagi. Tulungan natin yung sarili, magkaroon tayo ng skills, di ba? Kaya tama po, nasasabi nyo, eto naman, nakapag-uwi naman ang Philippine delegation ng medallions for excellence mula sa katatapos lang na Second World Skills Asia Competition sa Abu Dhabi. Ano po ang hakbang ng TESDA na para makapagbigay naman ng technical vocational training with international standards? Yes po. Kasi nga po, by law, talagang nasa batas po sa mandato ng TESDA yung tinatawag nating skills competitions. Meron po tayong tinatawag na regional and national skills competitions. Yung mga nananalo po sa regional natin, ito po yung nagko-compete ngayon sa national. Tapos lahat ng gold medalist natin, ito naman po yung nilalaban natin sa ibang bansa. Unfortunately, this past year, wala po tayong budget. So, pero ganun pa man, nagpadala po tayo sa 13th ASEAN World Skills Competition sa Singapore na kung saan nakapag-uwi po tayo ng 4 na medalya din. Silver and 3 medalya. Sa Singapore po. Hindi, anong skill? Same winner po. Si Anne-Marie po, nanalo po siya ng silver medals as a graphic design. So, kaya nga po, siya na rin po ang nagde-design ng aming mga logo sa TESDA. We don't have to pay so much amount of money, you know. Yes. And then, of course, andyan po yung EIM natin. Mahal pa naman ng mga logo ngayon. Oo nga, sir. Kami libre po. Kami pa po nagbibigay ng award. Anyway, yung electrical installation maintenance natin, cooking, tapos pati nga po dun sa F&B natin, nanalo rin po tayo dyan. Di ba yung mga barista ba natin, magaling rin? Yes yung po, mga nagkakakuha rin po tayo ng cocktail, award. ano nga ba yun? Nakikita ko yung mga Pilipino What was really amazing, nung nag-compete yung ating chef sa Switzerland, ito na po yung World Skills International Special Edition last year, na just imagine, ang kalaban niya talaga mga galing na chef, pero he was able to get the Medal of Excellence po. Ganun na rin po sa Abu Dhabi. Kaya nga po, ngayon, ini-strengthen natin kasi nakakuha rin po tayo ng mga best practices from the other country na kaya pala sila nakakapag-compete. Not just based, they are not really para bang dependent sa budget ng national government, pero ini-strengthen nila yung mga partners industry. For example, gusto nating maglaban ng mga switchboard on the railway transit. So nakipag-partner po tayo ngayon sa KMRT. So yung mga competitors natin, parang nag-OJT sa kanila ng 6 months or nag-OJT talaga sa kanilang 6 months to learn. Ganon din po sa automotive. We partner with Toyota in different brands po and as well as with the hotels. So, mas maganda po yung preparation nila because we strengthen the partnership. And one good news nga pala, tayo po ang magiging host sa 15th World Skills, ASEAN World Skills Competition sa 2025. Ito po ay napakalaking karangal kasi dadaluhan nga po ito ng napakaraming competitors in 10 Asian countries. So, saan? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas saan po. Po dito? Ngayon po, ang nakita po natin, una pong present natin is yung Clark. Pero mas gusto po ng mga organizing committee will be here in Manila. So, we already having a initial talk with World Trade and PICC po. Kasi nga po, napakalaki po ng event na to. And not only that, being a member, sir, ng World Skills, we adapt yung mga best practices nila, latest technologies, and tapos may mga exchange student po tayo. Nagpapadala po tayo ng mga expert natin doon. Ganon din sila. Funded po nila. And we receive also donation from different countries, yung mga mechatronics, robotics po nila, and all others.
Yes, sir. So, huling tanong na lang po kasi wala na tayong oras. Ang dami natin pinagkwentuhan. So, I'm sure ang dami sa ating mga kababayan na naiinteresa no, na makakuha ng TESDA scholarship or voucher. So, ano pong gagawin nila kung interesado silang makakuha ng technical training from TESDA? Ang lahat naman po ng programa ng TESDA ay libre na makukuha po sa aming TESDA. We have 17 regional offices Yes. and 87 provincial offices and 4,700 school run by TESDA. So we can also visit our website at www.tesda.gov.ph. Nandun po ang aming mga programa. So, meron po kayo hanggang provincial office na ngayon Yes ng po, TESDA. we are, as I mentioned, we have around 17,000 programs nationwide right now. And then we are aggressively pursuing our diploma course, sir. Ito po ang ating Susunod. gustong ipaibalita sa ating mga kababayan. Ito po yung ladderized program natin. For example, Ayun. hindi mo pa kagraduate mo ng K-12 mo, hindi mo pa kayang diretso as a higher education for electrical engineering. Meron po tayong tinatawag na electrical engineering technology or engineering technology. Ito po yung ladderized program na after 3 years, you can actually go straight to the higher education. Bachelor's degree. Because of the bachelor's degree, because of the Philippine Credit Transfer System, or otherwise, diretso ka sa industry. Kasi pagka-graduate mo ng 3 years diploma courses ng TESDA, meron kang minimum of 12 national certification. Ibig sabihin, highly skilled and sought after ka talaga ng mga industry. And one good news also that 8 out of 10 graduates of TESDA ay talaga pong may trabaho. May And trabaho. also, iyayabang ko na rin, maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Just recently, #1 most trusted agency po ang TESDA ngayon. Oh, Yes po, congratulations. #1 What a po tayo. great Congratulations. Christmas present. Yes, Sir, ha? Merry Christmas, ha, sir? Fourth row, fourth in a row. na Napakaraming #1. good news mula sa TESDA. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. TESDA Deputy Director General John Ortiz, maligayang Pasko and congratulations po sa lahat ng inyong mga accomplishments sa TESDA. Maraming salamat po, Yusek John and Nina. And of course, sa TESDA, lingap ay maaasahan sa bagong Pilipinas. Ito naman, ADG John, kapansin-pansin ang pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patunay dyan ang kanilang accomplishments para sa taong 2023. At marami pa tayo nga abangan na kanilang mga programa para sa papasok na taong 2024 dahil hindi titigil sa pagkatrabaho ang ating pamahalaan.